Iba yung itsura. Lumuluwa ang mata, ano po, ang panga ay talagang lumalabas Agoy, na agoy. po. Ano po ang unang-una ninyong karanasan sa sapi? Sa sapi, ang unang karanasan, hindi ako mismo yung nagdasal. Ako'y sumama lang. Kasi nung panahon po na iyon, hindi pa ako appointed na pari. So ako'y tumutulong-tulong lang, ano po, sumasama sa mga exorcists na pari. At ang nakita ko talaga ay mukha talagang nagmumukhang demonyo yung tao. May mga, ang itsura ay numinipis yung dito. Oh. Yung panga ay lumalabas ng paganyan, ano po. Oh. Kahit na babae, hindi nagmumukhang babae. Ano po, lalaki, nag-iibang itsura, pati kulay ng kutis. Nag-iiba, ano po. Dahil doon sa demonyo na nakasanib sa kanya. So, totoo talaga pala yan. Ay, opo. Oo. Totoo. Hanggang ngayon, mayroon pa rin po mga sinasapian. Mayroon pa rin mga demonyo na nagpapakita. Ano ang mga katibayan ng isang tao ay sinasapian? Siguro naman kung talagang umaakyat na hanggang dingding, totoo na yon, ano? Ano ang naging karanasan po ninyo na nasabi nyo sa sarili nyo, talaga palang totoo ito? Una po, meron po talagang documented and clear signs ng totoong possession, ng totoong sapi. Ano po? At ito'y hindi lamang dito sa Pilipinas. Ito po ay pang buong mundo. Ano po? Ito ay turo, ito ay pag-aaral, pagsasanay ng lahat ng mga paring Romano-Katoliko. Sinasanay dito. So ano po yung mga signs? Una po ay yung pambihirang lakas. Halimbawa ay wag ako. Kunyari, yung mga payat-payat po na tao, halimbawa isang babae na 50 kilograms, magaan lang po yun, At pag nakita ninyong nagwawala na siya ay kahit siguro mga cameraman natin na macho, apat sa kanila, mahihirapan pa rin. Tigi isang braso, tigi isang paa na ang hawak, kumakawala pa So, rin. kakaibang lakas. Ano Extraordinary strength. Knowledge of unknown languages. So pag sinabing unknown languages, siguro isipin ng iba, ano yan? Yan yung mga hindi marunong mag-Latin, nag-Latin. Hindi lang po, halimbawa, meron pong isang kaso na siya po ay namamasukan, kasama po siya sa bahay, kasama siya sa bahay, at siya ay nag-aral hanggang elementary lamang, parang grade 3, grade 2. Hindi siya marunong mag-English. Tagalog lang. Pero nung siya ay may sapi, abay straight ang English. So, yun totoo ang po ba sinasabi. na kung minsan bumabaligtad ang ulo? Ano naman po, yung, yung 180? Oo. Ay, hindi po, kasi physically impossible po yun. Oo. Pero yung totoo po, yung halimbawa, sumusuka ng malala. O kaya yung bumabaluktot ng palikod, na hindi na mukhang, hindi ito break dancer, hindi ito dancer, hindi ito hip-hop. Yung mga ganun po, o kaya yung sinabi ko, nag-iiba yung itsura. Lumuluwa ang mata, ang panga ay talagang lumalabas ng At ganyan. pagkatapos po ng exorcism, bumabalik sa normal. Kahit po hindi pa tapos yung exorcism, pag napapagod po kasi pag sinabi pong exorcism, Ate Coring, ito ay formal at mahabaan na pagdarasal. Kadalasan po, pinakamaiksi, 3 oras, pinakamahaba, mga 6 or lagpas pa na oras. Ako, ang maigsi pa lang ang personal record ko. Ang personal record ko sa pagdarasal ay 4 na oras pa lang. Tuloy-tuloy. Po ba ang mas malamang na sapian? Meron po bang pinipili? Mapipigilan ba natin yon? Mayroon po, mayroong mga ginagawa ang tao na kung saan siya ay lapitin, na hindi lamang siya lapitin sa masamang espiritu, sa demonyo, kung hindi talagang sasapian. Una po, buhay na makasalanan. Alam nyo na po kung ano yung buhay na makasalanan. Alam nyo na yun. Buhay na makasalanan. Pangalawa, at ito huwag kayo masyadong magagalit sa akin. Kung madalas na pumupunta sa manghuhula, albularyo, manggagamot, mantatawas, mangkukulam, mambabarang at iba pa. Bakit po? Kasi po yung mga nabanggit kong mga gawain na iyon ay taliwas po yun sa kagustuhan ng Diyos. Kahit naman siguro ang mga kapatid nating born again, maniniwala rin sa akin na talagang sa Diyos lang dapat tayo nagtitiwala. Sa Diyos lang tayo kumakapit. At pagdating sa mga spiritual na bagay, oras na
meron na tayong ibang pinanghawakan, pinanaligan na hindi Diyos, lapitin na po tayo doon. Ano? So yun po. At ang isa ding malakas na maaring para ikaw ay, ang isang tao ay sapian, kung siya ay nakaranas ng traumatic event. Traumatic event. Ibig sabihin po nun ay malala at talagang masakit na pangyari sa kanyang buhay. Halimbawa, siya ay na-aksidente o kaya siya ay talagang na-depress ng husto. Bumagsak, nabaon sa utang at talagang hindi na alam ang gagawin o kaya ay nakaranas siya ng kung anong pananakit nung bata siya o sa kasalukuyan. Palagay ko, Father, kung may kakaibang nararamdaman, kumonsulta sa pare, ano? Para malaman kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Pero para sa akin, ang importante, parati kang madasalin. Tama po ba? Tama po, magdasal po, magsimba. Ayun. Magsimba. Ay-